So, ang next example is this one. So, yun dara. Example problem number 2. A barge is pulled by 2 tugboats. If the resultant of the forces exerted by the tugboats is 5,000 Newton, directed along the axis of the barge, determine letter A. So, duha yung question. Letter A, what is the tension that is exerted in each of the ropes? So, naman tayo, muna siya ang ato ang barge. So, gipull ang barge by 2 tugboats. So, unsay i-attach sa tugboats, we have ropes. So, there is a ropes. Ang ropes na to karon ang ga-exert of force para ma-pull nila ang barge. So, unsa daw ang tension sa kada isa sa rope. So, unsay tensile force nga gi-exert sa duha ka ropes. Pag rope, gani rope, rubber band, wire, ang kina-exert ana niya is pulling force or tensile force. So, muna siya. Unsay tension sa kada rope. Given that alpha is 45 degrees. So, from the figure, kanidaw nga angle is 45 degrees. So, pila dayon ang iyahang tensile force. Second question, what is the value of alpha? Unsa daw value of alpha nga ang rope 2? Unsa daw value ani? Para kani nga rope, mag-exert lang siya og minimum tension. So, pinakagamay nga tensile force nga iyahang exert at what value of alpha. So, say angle niya para gamay ra yung exert ng force. Again, you can solve this using graphical method. Pero ito actually solve using trigonometric solution. So, nagihapon if answer dire. Pero ito na siya i-explain para at least mas masabtan ninyo ang problem. Okay. So, letter A. So, muna itong figure, letter A, unsa may given sa problem sa itong ibutang diretanan. Letter A, ang alpha daw is 45 degrees. So, kung ang alpha is 45 degrees, unsa daw ang tensile force exerted by BA, tensile force BC. Mag-start ko sa BA, BC pag denote sa iyahang tensile force. Kaya ang force na to, kung tanaw na to ang figure, ang rope ga-exert of force at this point. So, ginabira sa tugboats ang kaninga barge. So, ang ato ang force karon, kung atong i-draw atong force, dapat i-draw ninyo siya para kabalo mo aha ang direction sa inyong force. So, kanin siya, ang force na to is ga-exert siya towards that way. So, na diya yung sense. The other tensile force exerted by the tugboat at sea. So, muna iyang. So, kani siya ang tensile, tension B, A, tension B, C. At an alpha of 45 degrees. So, muna siya ang letter A nga gipangutana. Letter B, ang iyang question is, unsa daw ang value sa alpha? So, alpha na po diyang ipangutana so that TBC is minimum. Okay, so unahon na to ang letter A. So, solution. Letter A. So, letter A, tensile force. So, kung i-draw lang siya, pero pareha rin yapon sa solution na to before. We draw parallel lines. We select which triangle from the parallelogram, which triangle are we gonna use for analysis. Okay, pero gingon pa din sa problem. Sa pagingon sa problem,
Tanaw na to ang problem. Ang gihatag sa problem is natay resultant na 5,000 newtons. So, ibutang na to diri. The resultant force is a given na siya ha. Resultant force is 5,000 newtons. Tapos, nag-act ang resultant force. Inon siya, it is directed along the axis of the barge. Muna itong barge, muna axis sa barge, along that axis na dihaga-act ato ang resultant force. So, kung i-sketch natin siya dito sa itong figure, na diri ato ang resultant force R. So, muna siya karon atong resultant force R. So, from this, so mag-sketch ta og parallel lines. Bahala dili siya perfect na kuan kay yaman gibutang nga condition nga diha gid kaagi ang resultant force. Kay kung imuha siyang himuan og parallel lines diri parallel ani gikan diri parallel ani gikan diri, kung exact gid kay siya dili siya tungod. Pero kay mo man na iyang gihatag nga condition diha man gid daw ang atong resultant force, so mo na siya to i-follow. So again, we draw parallel lines, parallel, rato na lang siyang itagbo. Siya. And then, kina siya. Select tayo between the two kung ahay mo gusto nga i-analyze. See, we analyze the lower triangle. So, kani atong gamiton for analysis. Kana siya. So, ato lang siya is-sketch ito para dili ta malibo. Okay. We have resultant force, tapos TBC, and then TBA. So from point B, this is point B, ganun siya itong resultant force. Angle alpha is 45 degrees. This force is TBC. Tapos, kanina force is TBA. 30 degrees from x-axis, mo siyang TBA. Kung 30 degrees na siya din ha, 30 degrees na siya, tanipot, kay horizontal mo na siya along sa kuan, so 30 degrees pa na siya. So, ito siya ibutang. Butang na tatanan, known na to nga mga values. So, kabutang nga kanina siya is 30 degrees. Kung 30 na siya, this is 30, this is 45, pila ba niya siya? Kanina angle is equal to 180 minus 30 minus 45, 105 degrees. Napabatay lain nga may balaan nga value, butang pa din nato diri. R is 5,000 newtons. Okay, so kompleto na to ang force triangle. So, may siyang force triangle. So, from the force triangle, we can use cosine law and sine law to determine the unknown forces. In this case, the tensile force exerted by the two tugboats. So, kani daw duha. Okay, so let's use, kabalo naman ta sa R. So, ang magamit nato ani is sine law. Makuha din nato ang TBC o TBA. So, sine law. Ato siya ibutang tanan. So, let's start with TBC. TBC over, okay, TBC over sine sa iyang opposite angle or sine of 30 equals TBA sine sa iyang opposite angle. So, yung tag TBA over sine of
45 equals resultant force over sine sa yung opposite angle 5,000 resultant lang sa ito R sine of 105. From this, masolve na ito diretso. Ito lang siya i-paris-paris. Kani siya, para i-solve na to ang TBC, kani siya i-equate na to sa resultant force na din tayo TBC. Tapos, kani din siya, i-equate na to sa resultant force again na din tayo TBA. Okay, so TBC sine of 30 is equal to 5,000 newtons over sine of 105. So, calculate TBC. TBC is equal to 5,000 sine of 30 sine of 105. So, we have a value of 2,588.190 newtons. So this is our tension exerted, tensile force exerted by the tugboat at sea. So kani siya nga tugboat. So muna ang tensile force nag-exert sa rope, nag-connect sa tugboat sea. Tapos TBA over sine 45 equals 5,000 newtons sine 105. Then we will get the value of TBA 5,000 sine 45 over sine 105, which is equal to 3,660,254 newtons. So, mga siya ang tensile forces. So, kaning duha, these two are the tensile forces exerted by these ropes na gi-connect sa tugboats at the condition that alpha is 45 degrees. So, kung yun po mag-change na po ng angle sa alpha, of course, mag-change po na yung values. Okay, letter B. Letter B. So, yun sa letter B, unsa daw ang alpha at which the tensile force exerted by the rope at sea is minimum. So, tanaw na itong figure. Muna ang figure. TBA. This is TBC. Kani siya ang alpha. Kung tanaw na ito siya, say, ang alpha is 45 na siya kung yun na. Say, 45 sa atong first na resolve na to. What if ato siya pagamyan? Tanaw na to, kanina tanaw na, ang length ani. Ang length ana, muna siya ang kung sa ang yang i-exert na force, kung dako ba yung i-exert na force or gamay ba yung i-exert na force. Diba ka pwede na to siya i-measure to get the value of the magnitude. Pag ato siya ibot ng dira, kung nakainana ang TBC, meaning alpha is mas gamay sa 45. So, alpha is less than 45 degrees. Siya. Pero what happened to the length of TBC? Mas nitaas siya. So, dili ta makaingon nga minimum siya kay mas nidako man siya value. What if diri na to siya ibutang? Na. Or na siya diri. What if diri na to siya ibutang? Then, nadira ato ang TBA. So, inan ni itsura. Still, alpha, mas dako siya sa 45. Pero kani siya, mas longer gihapon siya na. So, unsa man ang position sa TBC nga pinakagamay nga distance or the shortest distance sa point B o point, ani nga point,
pinakagamay niya nga distance. We can get the shortest distance if, in ano yung condition, if ang yahang forma, if this is 90 degrees, or ang point kung ahagikan ang BC padulong sa iyahang tip is perpendicular to the line of action of TBA. So, kani siya ang pinakamubo niya nga distance or pinaka-minimum niya nga gi-exert nga force. So, at what value of alpha? Pila ni alpha? Kabalo ta nga 90 ni siya. Pero ta kabalo pila ni alpha. So, ato siya isolve. So, pwede siya, minimum siya if perpendicular. So, i-draw na ito siya nga perpendicular. Say, perpendicular na siya. Assuming lang, perpendicular na siya. So, this is 90 degrees. Kanida yan siya karon, muna siya itong ipangita na alpha. Okay. So, this is TBC. Kanina din siya itong TBA. So, lahit na po iyang values. Kinilahit man ang iyang angle. So, medyo nainat ang BA. Medyo paubos gamay ang bira sa Tugboat C. So, paubos ang TBC. Pero kani siya, medyo niinat siya. Mas layo siya. Mas layo ang force. So, kung inana ang iyang forma, then gamay ra ang i-exert nga force sa TBC. Okay. So, kani po siya din this is the same 30 degrees from the figure. Wala man nag-change ang angle, but what is changed is ang iyahang force. So, kung unsa siya kalayo nagbira sa imuhang barge. Okay. So, looking at the figure, so nanatay mga value. Diba 90 degrees na siya? 90 degrees. So, ganun siya. So, pwede ta magamit og parallelogram law, diretso. So that we can solve for TBA and TBC. So, para ma-solve na to ang TBC, ito na to si TBC. Ma-solve na to si TBC, opposite siya sa 30, kung imang triangle, 90 degrees na siya. So, may tag, sine of 30 is equal to opposite TBC over hypotenuse na R. Or TBC is equal to 5,000 newtons sine of 30. Or TBC is equal to sine 30. 2,500 newtons. So, muna siya ang minimum value of the tensile force BC. Pag iyahang angle is kana siya, which is isolve na to later. Okay. Tapos, isolve na to si TBA. TBA, naman siya sa adjacent sa 30 degrees. So, cosine of 30 degrees is equal to adjacent side, which is TBA, over hypotenuse. Tapos, TBA is equal to 5,000 cosine 30, or the tensile force BA is 5,000 cosine 30 na 4,330.127 newtons. Angle alpha. Ay, masolve mo na si alpha. Gidugay para ito siya solve. Alpha is equal to 180 minus 90 minus 30 degrees. Or alpha is equal to 180 minus 90, 60 degrees. Triangle, 90 degrees, so 30 and 60, obviously. Okay, so alpha is 60 degrees. Ang alpha is at 60 degrees dapat, so that
tensile force exerted by the tugboat at point C is at a minimum value. So, muna siya ang answer for letter B. Okay, so you can check. Nadia sa inyong notes that I have given before. So, nadia yung solution. So, inanaon na siya pag-solve. Kasi nalibot mo kay diretso na siya. Okay. So, let's have another example. Let's try to solve this one. Yan na siya. Tapos, galing duha. This will be your assignment. Assignment 2. So, ano siya ito ang i-solve. Kapihan na lang ako. So, kaning ako mga gipang solve din kani siya nga mga solution. Ako na siyang i-export. Tapos, ako ragapon siyang i-send sa inyo sa Messenger or i-post na ko dito sa Google Classroom para at least na amoy copy. So, basta diyan niyo siya. Okay. So, letter A. Ingon siya. Letter A. Number 1. A trolley that moves along a horizontal. So, kanina nga trolley. Kani siya nga trolley. Ga-move siya. Padulong dito or padulong dito. So, i-horizontal yung movement. So, along this horizontal beam, ga-move ang mga trolley. It is acted upon by two forces. So, as shown in the figure, we have two forces. We have 1/6 newtons and then we have a force P. Knowing that alpha is 25 degrees, determine by trigonometry the magnitude of the force P. So, kung alpha is 25, pila daw ang P? So that the resultant force exerted on the trolley is vertical. So, muna siya ito ang ibutang. So, inyo niya, ang resultant force, resultant aning duha, na i-exert sa trolley, on the trolley, is vertical. Obviously, downward, kay mo force, kay paano, pa-down o pa-down. So, yung resultant lagi na siya, it is impossible na siya sa ibabaw. Hindi mo siya masolve. Okay. So, tanaw ni mo iyang direction, resultant force, kaya kung mag-draw ka o parallel lines, so naman gid siya tira. But, vertical lang gid siya. Vertical. Okay. So, ibutang na to, tanan given, ingon siya, 25 degrees ang alpha. Okay. So, alpha, kani siya is 25 degrees. The resultant force is vertical. So, muna itong resultant force. Dayon, draw din tag. So, parallel na siya. Parallel na siya. So, again, select. So, again, pwede tayo mag-select. Select natin yung right. Kaya murang mas plus star siya. So, kung manibahala kung sa inyo i-select nga triangle. Pero let's try this side. So, kani siya. Kung kanang right side itong i-analyze, so kani siya is our 1,600 Newton na force. Muna siya ato ang resultant force. So, dili na tamatan ang side. So, kani nga force triangle ang ato ni analyze. This is alpha. Ang 1/6, kani 1/6, na siya angle nga 15 degrees. Kani 15 degrees. 15 degrees from x-axis. So, kani siya is also 15 degrees. So, kung 15 siya, if this is 15, kani siya is pila man siya nga angle. So, 90 minus 15. This is 75 degrees. Kani din siya nga angle.
if this angle is 25, kani 75, so pila na siyang angle? So 180 minus 25 minus 25, this is 80. 80 degrees. Yeah, the question is, what is the force exerted on the trolley? What is the force P na gi-exert on the trolley given that alpha is 25? And then letter B, unsa dayon ang magnitude of the resultant force. So makuha na natin siya diretso ani using sine law tanan. Okay, we don't need to determine the direction kabalo man ta nga vertical ang ato ang resultant force. Wala siya yung direction, wala siya angle along y, wala siya angle, so dili na siya kailangan i-specify. What we need to know is kung pila yung magnitude and pila po ang force exerted by P on the trolley at point A. Okay, so using sine law, yung tag R, P na lang ito na kay P na lang unay pang P over sine sa iyang opposite angle equals R over sine sa iyang opposite angle equals known nga force, which is 1,600 newtons, over sine sa iyang opposite angle, which is alpha nga 25. Okay, so what is P? So now to si P. P sine 75, 1,600 sine 25. P is 1,600 sine of 75 sine of 25. P therefore is equal to 1/6 sine 75 sine 25. 3656.92 newtons. So muna at value sa P nga gi-exert sa ito na yun dire. Two forces lang ang yun. So gi-exert sa force P on the trolley. So for the resultant force, the magnitude of the resultant force, so we have resultant force sine of 80 is equal to 1,600 sine of 25, or the resultant force, takay sa mga RA, 1/6 sine of 80 sine of 25, or the resultant force is equal to sine of 80 sine 25. 3728.405 or 406, 4058 man siya, so 406 newtons. Okay, kung mag-solve na mo during exams or sa inyong assignment, it's better that you round it off up to 3 decimal places. So like this one. Kani siya 920 na magod yung next 0 03. So dili siya ma-round off na 921. So 920 rin siya. So ana lang 3 decimal places along gid sa imong solution, dili kay ang kanang answer lang. In this case, kay isa ra magid atong solve naman koy cases nga may problems nga nakaisa ka value, imo na po siya input sa lahi nga formula para na po kay another value na. So always siya round off nga 3 decimal places, 3 decimal places, 3 decimal places until sa answer, para at least medyo similar ang ato ang results later. Okay, so muna siya ang answer. So the magnitude or the force exerted by P on the trolley, so kanina P on the trolley, and also the magnitude of the resultant force na yung gi-exert on the trolley. So muna siya ang answer for problem 1. Okay, so for problem 2 and problem 3, kaning duha,
solve this one. This will serve as your exercise para at least makabalo mo sa pag-solve. And then this, I will give this as an assignment. So, kani siya. Assignment number 2. Which will be submitted next week. So, next week is saan to? Sa calendar. Next week. 24. September 24. Para at least taas pa ang time for you to answer. So again, the same format. Write it on a paper. Write your name, your section, the date, due date ang ibutang. Tapos write assignment number 2. Then your solution. After which, take a picture and upload at Google Classroom. So due date is on September 24. Okay.